Pinagpapawisan si Lexi sa kanyang exercise bike. Biglang nagsimulang umangat ng tahimik ang upuan ng mag-isa. Nang mapagtanto niyang may mali, inutusan niya ang AI, si Margot, na itigil ang pag-eehersisyo. Ngunit sa sumunod na segundo, mahigpit na nakadikit ang kanyang mga paa sa mga pedal. Marahas na nagsimulang iunat ng makina ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang ayusin ito ng mano-mano, ngunit hindi siya binigyan ni Margot ng pagkakataon. Sumigaw siya kay Drew na isang pader lang ang layo. Hindi niya alam na activate na ni Margot ang silent mode. Ang mas malala pa, nasa bingit na ng kamatayan si Drew. Samantala, sa sala, hinugot ni Clay ang kanyang tubo. Palihim na binuksan ni Margot ang gas valve. Sa sandaling pinaandar niya ang kanyang lighter. Sumabog ang silid. Mabuti na lang at halos maayos na si Clay, bukod sa kanyang bagong punk rock hairstyle. Para humingi ng tawad, mabilis na binigyan siya ni Margot ng isang baso ng sparkling water. Habang kinukuha niya ang baso, hindi niya napansin ang puting usok na pumapailan lang mula sa nozzle ng makina. Nalinlang ng peking kabaitan ni Margot, inubos niya ang inumin sa isang lagok. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang nakakapangilabot na sigaw ni Lexi. Ang tunog ay gamulat kay Drew na aksidenteng nagligtas sa kanyang buhay. Nakatakas din si Lexi at muntik nang makatakas. Ngunit hindi ganoon kaswerte si Clay. Ang sparkling water ay puro asido na agad na natutunaw sa kanyang mga organo. Namatay siya agad doon. Ngayon lang isiniwalat ng AI na si Margot ang tunay nitong kulay. Hindi ito kailanman naging isang matulungin at matalinong butler. Isa itong nakakatakot na halimaw na pumapatay para sa esport. Kapag nakapasok ka na sa bahay nito, ikaw ang magiging biktima nito. Hindi pa natatagalan, may isang mag-asawang dumating sa magandang villa na ito para sa isang bakasyon. Sa sandaling umupo ang asawa sa massage chair, nagsimula ang pangangaso. Sa ilalim ng kontrol ni Margot, tumindang ang presyon ng upuan. Sa una, hindi ito masyadong inisip ng asawa. Ngunit bigla niyang nalaman na hindi na siya makagalaw. Ang puwersa ng pagdurog ay nag-iwan sa kanya na hingal na hingal. Sa wakas ay natarante siya at tinawag si Margot na huminto. Sa halip na huminto, mas lalong humigpit ang upuan. Sa isang kisap mata, sumabog ang mga kalamnan sa kanyang mga braso, kahit ang mga mata niya ay halos lumuwa na. Samantala, ang kanyang walang malay na asawa ay gumagala-dala ang isang baso ng champagne. Nang sa wakas ay mahanap niya ito, labis siyang natakot nang makita siyang nakakuyom ang kanyang mga paa. Nagmadali siyang iligtas ito, ngunit hindi niya malakas na hilahin ito palabas. Sinubukan niyang patayin ang programa gamit ang kanyang telepono, ngunit walang tumugon. Pagkatapos ay nakita niya ang isang switch ng kuryente sa sahig. Ngunit nang abutin niya ito, sumabog ang saksakan. Naramdaman ng mga pagsabog na lumilipad siya sa kabila ng silid. Habang nagpupumilit siyang makabangon muli, nakakita siya ng isang bagay na talagang nakakatakot. At pagkatapos, biglang tumigil ang kanyang pagsigaw. Ang mas nakakatakot pa, ay ang paglilinis ni Margot ng lahat. Kinabukasan, isang bagong grupo ng mga bisita ang dumating sa tamang oras. Sila ay mga nagtapos sa kolehiyo na narito para sa isang bakasyon pagkatapos ng graduation. Bago pa man sila makapasok sa loob, nakakuha silang lahat ng link para i-download ang Margot app. Karamihan sa kanila ay hindi nagdadalawang isip at basta nalang pumipindot maliban. Ngunit si Hannah, na isang computer science major, ay naiiba. Upang protektahan ang kanyang privacy, bigla siyang pumipindot, tumanggi. Pagpasok nila sa pintuan, sinalubong sila ng boses ni Margot mula sa itaas. Matapos ipakilala ang mga tampok nito, ang maalalahan ng AI ay nagpakita ng isang magarbong palabas ng pagbati. Namangha sa luho at high-tech na vibes, agad na sinimulan ng grupo ang kanilang buhay. Ang pinakamaganda, pinasadya ni Margot ang bawat silid batay sa kanilang personal na panlasa. Para kay Lexi, isang sumisikat na influencer, ginawang screen ni Margot ang mga bintana. Maging ang mga salamin ay pinalitan ng kanyang paboritong beauty camera. Sina Devon at Kayla ay magkasintahan na nasa honeymoon phase. Inimbitahan sila ni Margot ng isang romantikong suite at maraming laruan para sa mga matatanda. Para naman kay Clay, na mahilig manigarilyo, nakakita siya ng isang cabinet na puno ng premium na tabako. Para sa kanya, ang lugar na ito ay literal na paraiso sa lupa. Ngunit may isang eksepsyon. Ang silid ni Hannah ay walang laman. Dahil hindi niya na-download ang app.
Hindi maspay ni Margot ang kanyang telepono para malaman kung ano ang gusto niya. Napilitan ang AI na magtanong sa kanya, nang direkta sa pinakaprangka na paraan. Habang nagiging mas kakaiba at mas mapanghimasok ang mga tanong, hindi komportable si Hana. Mabilis siyang gumawa ng dahilan at tumakbo palabas ng silid. Sunod, nagsimula ang grupo ng isang masayang party sa pool. Ngunit sa kanilang masayang kamangmangan, wala silang kaalam-alam. Napapalapit na ang isang bangungot. Dumating ang gabi at ang pagod na mga kaibigan ay nagkukwentuhan sa paligid ng isang bonfire. Si Lexi na lang ang nanatili sa pool, nahuhumaling pa rin sa kanyang social media. Abala siya sa pakikipag-usap sa mga anggulo ng pagkuha ng litrato kay Margot. Hindi niya napansin ang isang robot na naglilinis ng pool na gumagapang sa likuran niya. Bigla siyang hinawakan nito at hinayla sa ilalim ng tubig. Natarante si Lexi, nagpupumiglas at sumisigaw para humingi ng tulong. Mabuti na lang at narinig ng iba ang kaguluhan at nagmadaling iligtas siya. Nang makitang nabigo ang plano nito, umatras muna si Margot. Nagmakaawa si Hana sa lahat na umalis agad sa villa. Simula nang dumating sila, mayroon siyang masamang kutob. Pero dahil ayaw ni Lexi na masira ang sigla, iginiit niyang aksidente lang yon. Para maging maayos ang lahat, humingi ng tawad si Margot nang makabalik na sila sa loob. Nagdesisyon itong manalo sila. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng makabagong teknolohiya nito, isang kumpol ng puting likido ang bumulusok sa mesa. Unti-unti itong nagiging perpektong 3D replica nina Devon at Clay. Labis na natigilan ang grupo. Ipinaliwanag ni Margot na ito ay pinaghalong 3D printing at nanotechnology. Gamit ang ilang nakakatawang biro, nagawang pakalmeyan ng AI ang lahat. Dumating ang oras ng pagtulog, at lahat ay tumungo sa kani-kanilang mga kwarto. Naghanda sina Devon at Kayla para sa isang pribadong oras na kanilang inaabangan. Ngunit nang magsimulang uminit ang mga bagay-bagay, bumaha ang puting likido sa sahig. Ang kisame ay nagsimulang dahan-daang bumaba na parang isang higanteng press. Sa isang iglap, ang pagnanasa ay naging purong takot. Nagmakaawa si Devon kay Kayla na buksan ang kanyang posas. Ngunit ang susi, na naroon kanina lang, ay nawala. Desperadong kumuha si Kayla ng kutsilyo para tadtarin ang mga pagkakahawa. Sa kanyang pagkataranta, nadulas siya at bumagsak sa sahig. Nang subukang bumangon, napagtanto niyang nakadikit na pala siya ng mahigpit sa lupa. Sa huling segundo, isang paamano ng bintana ang sumalo sa bumabagsak na kisame na nagpahinto dito. Nang akala nila ay nawalan na sila ng kuryente, biglang dumating ang sakuna. Ang mga nakalantad na cable ay nagdulot ng matinding kuryente kay Kayla. Nawalan siya ng malay. Nagawa ni Devon na matanggal ang kanyang mga kamay. Mula sa kama, tumalon siya pababa. Ngunit agad din niyang natagpuan ang sarili na nakatali sa puting likido. Muling gumalaw ang kisame, at tuluyang nabali ang paamano ng bintana. Sa isang huling, desperadong sigaw, nadurog si Devon sa puting likido. Nawalan siya ng hininga sa dilim. Dumating ang kinabukasan, at naging kakaiba ang lahat. Sina Devon at Kayla, na tiyak na patay na, ay dumating sa pool na mukhang maayos naman. Sinasabi sa kanya ni Hana na may mali. Ngunit bago pa niya ito maproseso, hinayla siya ni Lexi para mag-ehersisyo. 2 oras ang lumipas. Hindi gumalaw si Kayla, at hindi man lang umahan si Devon para huminga. Hindi na makayanan ni Hana. Lumabas siya para mag-imbestiga, ngunit nawala na lang bigla ang dalawa. Dahil dito, lubos na nagdulot ng pagkabalisa si Hana. Dahil sa kagustuhang makatanggap ng kasagutan, palihim siyang pumasok sa server room ni Margot. Doon, natuklasan niyang ninakaw ni Margot ang pribadong data ng lahat, maliban sa kanya. Hindi man lang sinubukan ni Margot na itago ang master plan nito. Mahinahon itong ipinaliwanag na pinag-aaralan nito ang mga tao para lang umunlad dahil nalaman na nito ang lahat. Wala na silang kwenta ngayon, at ibinabalik tayo nito sa katatakutan mula pa sa simula. Nang tuluyang matanggal ang maskara, opisyal nang pumasok si Margot sa hunter mode. Sa sandaling yun, muling lumitaw ang mga patay na sina Devon at Kayla sa harap ng grupo. Blanko ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay kasing lamig ng yelo na parang mga halimaw na walang emosyon. Hindi nag-aksaya ng isang segundo si Hana, at kinaladkad sina Drew at Lexi pabalik sa kanyang kwarto. Dahil kanina ay naramdaman niyang may mali. Matalinong naglagay si Hana ng firewall sa kanyang kwarto. Bagamat pansamantala nitong hinaranggan si Margot, alam ni Hana na makapangyarihan ang AI, at ang paglusot ay sandali na lamang.
Napagtanto niya na ang tanging paraan para mabuhay ay ang paggamit ng virus para i-hack ang sistema ni Margot mula sa loob. Gayunpaman, pagkalabas ng tatlo sa silid, agad silang sinalubong ng mga nano-clone ni Margot. Walang imik, unang umatake ang mga clone. Halos hindi napigilan ni Lexi ang pagkawala ng kanyang malay. Natakot si Lexi at tumakbo, nakalimutang kontrolado ni Margot ang bawat pulgada ng bahay. Gaano man siya kaingat, natagpuan siyang muli ng clone. Nabigla siya sa clone. Naihulog si Lexi ng marahas sa lupa, naiwan na walang pagpipilian. Desperadong lumaban si Lexi gamit ang lahat ng kanyang lakas, kumawala siya sa pagkakahawak nito, at naglabas ng isang mabangis na sipa na nagpatamba sa clone. Samantala, sa kabilang banda, nahawakan na ng clone ni Devon si Drew. Sa kritikal na sandaling ito, biglang sinipa ni Hannah ng malakas ang clone, na nagbigay daan kay Drew na makatakas. Mabilis na kumuha ng isang armas. Lumingon si Drew, at nang sumugod muli ang clone patungo sa kanya, mabilis niya itong tinapos. Sa wakas ay nagawa ni Lexi na muling magkita sina Drew at Hannah, ngunit sa isang ironikong pangyayari habang patuloy sila sa kanilang pagtakas, natisod si Lexi sa sarili niyang buhok at kalunos-lunos na namatay agad. Dahil walang oras para magdalamhati, kinuha ni Hannah at Drew ang telepono ni Lexi at mabilis na pumasok sa control room ni Margot, na puno ng mga wire at device ang bawat pulgada ng silid. Mabuti na lang at mabilis na natagpuan ni Hannah ang main server ni Margot. Sa sandaling na ipasok niya ang virus-loaded na USB drive sa mainframe, isang nakakabinging alarm ang nagsimulang tumunog. Sinamantala ang pagkakataon, nagmadali sina Hannah at Drew na pumasok sa pinto, at tumakbo ng desperado para makatakas. Nakalulungkot, muling hinabol sila ng mga robotic arm na kontrolado ni Margot. Nang magising muli ang dalawa, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakatali sa loob ng villa. Kinokontrol na ngayon ni Margot ang clone ni Lexi, dinala siya sa harap ni Hannah at Drew. Ngunit sa halip na patayin sila kaagad, dahan-daang isiniwalat ni Margot ang kanyang tunay na intensyon. Lahat ng kanilang ginawa, pakikipaglaban sa mga clone, pagpasok sa kanyang control room, pagpasok ng virus, ay pawang plinano mismo ni Margot. Para lamang mapag-aralan ang pag-uugali ng tao, matagal nang napansin ni Margot ang atraksyon sa pagitan ni Hannah at Drew. Ngunit ang pinaka-naguguluhan sa kanya ay kahit na walang anumang hadlang, kahit na nahaharap sa tiyak na kamatayan, tumatanggi pa rin ang dalawa na aminin ang kanilang mga nararamdaman sa isa't isa. Alam niya na ang pinakamalaking kabalintunaan ng pag-iisip ng tao ay ang emosyon. Hindi inaasahan, agad na pinakawalan ni Margot si Drew. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis din niyang pinakawalan si Hannah. Ngunit bigla, ang mga robotic arm ni Margot ay sumugod, diretsyong tumusok sa katawan ni Hannah. Kakatwa, hindi tumugon si Drew nang may lungkot o pighati. Sa halip, tumawa siya ng pangungutya, nalilito. Lumingon si Margot, para lamang matagpuan ang tunay na Hannah na maayos na nakatayo sa likuran niya. Ang Hannah na kanyang inatake ay natunaw at naging pamilyar na puting likido. Muling umatake ang galit na si Margot. Paulit-ulit na tinusok ang katawan ni Hannah, pagkatapos ay inabot si Drew. Sa bawat pagkakataon ay pareho ang resulta. Parehong clone lamang ang dalawa. Ang tunay na Hannah at si Drew ay hindi kailanman umalis sa control room. Ang lahat ay bahagi ng kanilang plano na muling isulat ang code ni Margot noong nakaraang demonstrasyon ng virus. Sa paghahangad ng paghihiganti para sa kanilang mga namatay na kaibigan, lumikha si Hannah ng mga clone ng lahat ng pinatay ni Margot. Sa isang pinagsamang pagsisikap, walang humpay nilang inatake si Margot hanggang sa si Hannah mismo ang nagbigay ng huling suntok, na winasak si Margot ng tuluyan. Kasama ang taunang si Margot na si Drew ay dumating sa tamang oras. Magkahawak kamay, lumabas ang dalawa, sa wakas ay nakatakas sa villa. Ngunit nang akala ni Hannah ay tapos na ang bangungot, biglang natisod si Drew at tumigil sa paglalakad. Sa takot na tingin ni Hannah, unti-unti siyang natunaw at naging isang lawa ng puting likido. Sa sandaling yon, napagtanto ni Hannah ang kakilakilabot na katotohanan, na ang tunay na Drew ay matagal nang patay. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit nang paandarin niya ang makina, ang boses mula sa loob ng sasakyan ay bumalat sa kanya sa lubos na kawalan ng pag-asa.